Upper Room, Philippines. This is the Lord's touch. To share God's love to His family and His people. Isang mapagpalang araw po sa bawat isa. Ako po ay si Pastor Raymond. Nais ko pong ibahagi ang isang talata sa Genesis chapter 50 verse 20. You intended to harm me, but God intended it for good. Sa Tagalog po, binalak nga ninyong gawan ako ng masama, ngunit binalak naman ng Diyos na magdulot ito ng mabuti. Ang talatang ito ay makakatulong sa atin upang sagutin ang katanungang bakit nararanasan ng taong mabuti ang masamang pangyayari. When bad situation happen to good person, tandaan po natin at ang bakit ang masama ay nagpapatuloy sa kanilang kasamaan ng walang pag-ani sa kanilang pananagutan. Tunghayan po natin ang perspektibong spiritual sa talatang ito. Ito po ang isang outcome resulta ng maraming hirap, kalungkutan, pagod at sakit sa pisikal at sakit sa kalooban sa buhay ni Jose. Tandaan po natin, paalaala na tayo lingkod ng Diyos ay hindi po tayo exempted. Sa buhay ni Jose, siya po ay ginawa ng kasamaan ng kanyang kapatid. Nang mawika niya, ang 12 bituin ay luluhod sa kanya. Una, binalak nila na isagawang ihulog si Jose sa balong ito'y walang tubig. Joseph put by his siblings into pit. Sa balong ito, makikita natin tila walang pag-asa. Okay po sana kung ihulog siya sa balon na kasama yung maraming pera o pangangailangan. Subalit, this is not the end of his dream. This is just the starting point. On the way, ika nga ang kabuuan ng blessing ay makakamtan. Pangalawa, naisip ni Judah na siya ipagbilid bilang alipin sa bahay ni Potiphar at dito'y dumanas siya ng panunukso sa asawa ni Potiphar. Subalit si Jose na natiling tapat dahil nagawa ng kwento, isang fabricated story kasinungalingan ng asawa ni Potiphar. Pinalibas na si Jose pa ang may masamang hangarin, pinalabas ay siya pa ang isang masamang tao. Isipin po natin ang sitwasyon, ito po'y lumalala. It is actually experiencing unfavorable situation from the pit into Potiphar's wife, then into prison. Dahil dito sa pangatlo siya ay nakulong, yun nga gawa ng fabricated story telling lies against him. Subalit, ang tanong, paano kung ang prison ay grand entrance pala sa atin to the palace? Kala natin dead end, pero nandito ang pagpapala ng Diyos. Sa kulungan dito, sinamahan ng Diyos si Jose. Tandaan po natin, kahit nakakaranas ng hirap, basta kasama natin ang Diyos, panalo pa rin po tayo. Sa madaling salita, si Jose nakapagpaliwanag ng panaginip sa kasamahan niya dahil dito ay naging daan upang ang paraon humanap ng tao makakapagpaliwanag sa kanyang panaginip at ito nga si Jose. So, napaliwanag niya po yun, nakatuparan ng panaginip ni Jose. Si Jose naging gobernador, tagapamahala at kanang kamay ng paraon. Paalala, kung tayo tapat dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok, kung tayo mananalangin at luluha sa Diyos, tandaan po natin gaya ng Ama sa lupa sa takdang panahon, tutugunan niya ang ating pangangailangan. At sa mga patuloy sa paggawa ng kasamaan o gumagawa ng pagpapasakit sa mga kapwa, tandaan po natin, kapag ang lingkod ng Diyos nasaktan lumuha, tandaan po natin, sa takdang panahon, kikilos ang kamay ng Diyos para sa kanyang lingkod at gagalaw siya laban sa nananakit. So God bless po sa bawat isa. Amen.